Nakayuko ang isang dalaga na si Jolina na naglilinis ng sahig sa paaralan nang nag-umpisa ng may mga estudyanteng dumadating. Binilisan na lamang ni Jolina sa pagmop para makaabot pa siya sa first period ng kanyang klase. Oo, isang janitress si Jolina sa kanilang paaralan para matustusan ang pangangailangan nila ng kanyang may sakit na ina at ang bayarin niya sa pag-aaral. Why so smell something trashy here? Narinig ni Jolina habang nakatalikod na nililigpit na ang mga gamit. Kaya pala, nandito palang walking basurahan. Ew, kadiri! Hirit pa ng isang babae na baliwala na kay Jolina dahil araw-araw na niyang nararanasan ang pangbubuli ng dalawang magkakaibigang babae na si Camille at Rihanna na parehong anak mayaman at may kapit. Oops, not so fast! Saka pupunta, basurahan! Pigil ni Rihanna kay Jolina. Tapos na ako maglinis, so alis na ako. Tapos, bakit may mga kalat pa rito? Mapang-asar na sabi ni Camille kaya lumingon si Jolina. Napabusangot na lamang si Jolina nang makita niyang binuhos ni Camille ang laman ng basurahang may ilang mga candy wrapper. Bakit pa bumayag ang principal? Naglinis ka rito eh. Hindi mo nga alam paano maglinis ng maayos. Look! Ang dami nakakalat ng mga kadugo mo. Mataray na ani ni Camille sabay turo ng mga candy wrapper. Kadugo? As in, kapatid niyang mga basura. Segunda naman ni Rihanna sabay humalakak. Napakuyom na lamang ng kamao si Jolina at walang magawa kung hindi pulutin ang mga basura at itinapon. Hindi naman mawala-wala ang pagiging masaya ng mga bulin na magkakaibigan na nakitang nahihirapan si Jolina. Pagkatapos ng maglinis ni Jolina ay tumakbo na siya papuntang janitor room para ayusin ang kanyang sarili para maging estudyante naman. Napaluhan na lamang siya habang nagpapalit ng school uniform. Sobrang sikip ng kanyang dibdib pero mas pinili pa rin ni Jolina ang maging matatag. Pagkadating ni Jolina sa kanilang room ay halos nandoon ang lahat ang kanyang mga classmates kaya napayuko na lamang siya habang pumapasok at kahit nakayuko siya ay ramdam na ramdam niya ang pandidiri na kanyang mga kaklase. Yak! Ang baho mo! Amoy panis! Sigaw ng isang kaklase na sabay pinagtatawanan si Jolina hanggang nakaupo siya sa kanyang upuan. Yeah! Amoy masangsang! I really hate her! Sigaw ni Camille. Sinabi mo pa, girl. Nasusuka ako kapag nakikita siya. Segunda naman ni Rihanna. Lahat ng mga masasakit na binato nilang salita kay Jolina ay hindi na lang pinagtuunan niya ng pansin. Pilit niyang maging bingi na lang habang ang kanyang damdamin ay nagdurugo. Kahit isa ay walang kaibigan si Jolina dahil takot ding madamay sa bully. Everyone, silence! Ang aga-agang iingay na ninyo. Tinukso na naman ninyo siguro si Jolina. Kayong mga bata talaga? Hindi na natututo? Eksena ni Ginang Castro, ang advisor nila Jolina na ang tanging sandalan ni Jolina dahil naaawa rin ng guro sa kalagayan niya. Get one whole sheet of paper. We have a surprise quiz. Wala sa mood na ani ng guro na ikinamaktol at reklamo ng mga estudyante maliban lang kay Jolina. Si Jolina ay ang pinakamatalino sa kanilang strand na ABM. Graduating na siya sa senior high school. Lumipas sa mga oras na uwian na ng mga estudyante, nagpapahuli naman si Jolina sa paglabas dahil maglilinis pa ito ng bawat classrooms bago ito makauwi. Congratulations, Jolina! No wonder na hindi ka napapalitan sa pagiging top 1 mo. Na-perfect mo ang quiz natin kanina kahit surprise quiz yon. Masayang saad ng guro kay Jolina habang nagliligpit ng kanyang mga gamit. Thank you, ma'am. Nehiyang sagot naman ni Jolina. Alam mo, Jolina, hindi ka man maswerte sa estado ng buhay. Ang dami mo namang talent at ang ganda mo pa. Konting ayos lang sa'yo. Naku, sobrang ganda mo. Naku, ma'am, binobola mo na naman ako para gumaan ang pakiramdam ko eh. Okay lang naman po ako. Totoo naman talaga. May potential ka. Balang araw, makakaahon ka rin sa kasipagan mo, iha. Marami pong salamat talaga, ma'am. Kayo lang po atang mabait sa akin dito sa paaralan.
May pait na sabi ni Julina. Hindi ka na rin iba sa akin, Julina. Kaya kagaya ng sabi ko sa'yo, malalapitan mo ako. Heto, may dala akong ilang luma ng damit ng anak ko. May mga pagkain din dito, dali mo sa inyo. Sabi ng guro, saka inaabot kay Julina ang 2 malaking eco bag. Maraming salamat talaga po, ma'am. Ang laki na ng utang na loob ko sa'yo. Nanunubig ang mga matang sabi ni Julina. Huwag mo nang intindihin yon. Mabait kang bata kaya deserve mong tulungan. Kamusta na palang mama mo? Medyo okay naman po siya, ma'am. Medyo natatanggap na rin niya ang nangyari. Sana pagpalain ka pa, Julina, ng may kapal. Sana maging okay na rin ang mama mo. Salamat ng sobra, ma'am. Walang anuman. Mauna na ako, iha, ha? Nandiyan ang asawa ko. Mag-ingat ka pa uwi. Tulungan ko na po kayo sa dala niyo, ma'am. Sabi ni Julina, sabay mabilis na binuhat ang ilang dala ng kanyang guro at hinatid dito sa kotse ng asawa ng kanyang guro, saka kumuway pa bago sila tuluyang umalis. Bumalik si Julina sa loob ng paaralan para gawin ang kanyang trabaho at saka parang lantang gulay na umuwi sa kanilang munting bahay. Pag-uwi niya ay siya pang nagluto para sa kanilang ina. Anak, pasensya ka na. Ikaw pa ang nagdurusa. Naiiyak na ani ng ina ni Julina na isang bedridden na pasyente na dahil sa sakit na cancer sa buto. Napuruhan ang kanyang spinal cord kaya mahirap itong tumayo at makalakad. Na, okay lang ako, ma. Huwag ka mag-alala. Masiglang sagot ni Julina kahit deep inside ay durog na siya. Sasaktan akong nakikita kang ganyan, Julina. Ayoko maghirap ka pero wala akong magagawa. Shh, okay lang, ma. Magiging okay rin tayo. Niyakap ni Julina ang kanyang ina at hindi napigilang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi na alam ni Julina kung hanggang kailan siya lalaban, kung kakayanin pa ba na kanyang katawan, lalo na ang mga masasakit na salitang binibitawan ng mga tao sa kanya. Pero kahit ganun pa man, para sa kanyang pangarap at sa kapakanan ng ina, lalaban si Julina. Lumipas ang ilang araw, naging ganoon ang eksena ni Julina sa paaralan at sa bahay nila. Bawat araw na nagdaan, ilang beses na siyang nakakaramdam ng pagod pero binaliwala niya lang yun at nanatiling lumaban. OMG! Nandito na raw si Kael! Nakauwi na galing abroad! Tilin ni Rihanna. Yeah, I really miss him. My soon husband. Segunda naman ni Camille. Naghiyawan ang buong classroom nang pumasok na nga si Kael, ang heartthrob ng kanilang paaralan at ang nag-iisang anak ng may-ari ng paaralan. Kung gaano man katuwa at kinikilig ang mga babae, ay parang walang pakialam naman si Julina na nakaupo lang at nagbabasa ng kanyang notes. Ano ba? Sigaw ni Julina na biglang may humablot na kanyang notes. Hindi na siya nagulat dahil alam na niyang may pakana. Marunong pala magbasang basura! Halakak na ani ni Rihanna at pinagbuklat-buklat ang note ni Julina. Oo naman, mas marunong pa sa'yo. Galit na sigaw ni Julina sa kanyang isipan pero kinalma na lang niya ang kanyang sarili. Akin na. Mahinahong sabi ni Julina pero sadyang matigas ang bungo ni Rihanna kaya pinagpasapasahan nila ito ni Camille hanggang sa napadpad ang note sa lamesa ni Kael. What's wrong with you people? Ang iingay nyo! Sigaw ni Kael na nagpapatahimik sa buong room. Nahihiyang inabot ni Julina kanyang note kay Kael na agad niya ring binigay. Kung may isang tao sa loob ng room na mabait, yun ay si Kael lang, na sobrang tahimik at introvert din na tao. Ang simpleng eksena na yon ay nagpapainis kina Camille at Rihanna. Kaya naman, hindi nila yon pinalampas hanggang uwian na. Hindi ka lang basura! Mga agaw pa! Ilagay mong sarili mo! Singhal ni Camille, sabay sinugod si Julina na nagmamap na sa sahig. Mabilis na hinarang ni Julina ang timba ng tubig, kaya napadulas si Camille at basang-basa sa tubig. Alam nyo, para kayong may sira sa utak. Matagal na ako nagtitimpi ha. Hindi ko na nga kayo pinapansin. Lapit naman kayo ng lapit.
Singhal ni Julina na nagulat ng sobrang magkakaibigan. Abang, tapang mo na ah! Sumasagot-sagot ka na! Galit na ani ni Rihanna at tinulungan si Camille tumayo na naiiyak na. Wala na kasi kayong mauuto rito. Nagdidilim na. Hindi nyo ba alam na may mga kaluluwang gumagala rito? Sabi ni Julina na ginawang natatakot ang kanyang boses dahilan para kabahan ang magkakaibigan at puno ng takot na kumaripas ng takbo paalis. Natatawa na lang si Julina na dinampot ang mop at ang timba sa kanilagay sa gilid. Nagsimula naman siyang nagwali sa mga classroom. Nang nasa classroom na nila, si Julina ay napaupo ito dahil sa pagod. Ay, konti na lang makakauwi na ako. Buntong hiningang salita ni Julina. Naisip bigla ni Julina ang kantang laging kinakanta nila ng kanyang ina kapag nagtatrabaho. Kaya nagsimulang naglinis si Julina habang malayang kumakanta na para bang nasa isang concert. Ang ganda pala ng boses mo. Napatigil sa pagkilo si Julina nang may narinig siyang nagsalita, kasabay ang pagbalot ng matinding takot at kaba. Naglilinis ka rin pala kahit gabi na? Naririnig pang salita ni Julina kaya dahan-dahan siyang lumingon at halos matumba siya sa gulat nang bumungad sa kanya si Kael. Bakit ka pa nandito? Nouutal na tanong ni Julina kay Kael na sobrang gulo ng buhok at mugtong mga mata na para bang bagong gising ito. Wala, trip ko lang. Ayoko lang muna umuwi sa amin. Sagot ni Kael na ikinakunot noo lamang ni Julina at pinagpatuloy ang pagwawalis. Yung kinanta mo kanina, saan mo natutunan yun? Tanong ni Kael. Kinakanta sa akin ng mami ko yun, bata pa ako. Favorite song namin ng mama ko. Pero ewan ko ba? Bigla na lang na ayaw na ni mama na marinig akong kinakantang-kanta na yun. Bakit naman? Hindi ko rin alam eh. Nagagalit kapag maraming tanong. Bakit mo pala natanong? Wala naman. Sarap kasi sa tenga pakinggan. Sagot ni Kael na tinitingnan si Julina na naglilinis. Alam mo, I can help you. I can tell Dad na gawin ka na lang niyang scholar. Ang hirap ng ginagawa mo eh. Salita naman ni Kael na ikinatigil ni Julina. Naku, wag na. Okay naman ako. Sanay na rin. Nehiyang saad ni Julina. No, I insist. Hindi rin kasi pwede na hindi na ako magtrabaho. Paano na lang kami ng mama ko? Bakit? Ayoko na pag-usapan. Sige na, baka hinahanap ka na ng mga magulang mo. Hindi alam ni Kael pero nakaramdam siya ng pakiramdam na para bang matagal na silang magkakilala ni Julina. At muling nabuhayan ng loob si Kael na makita ang long time na kalaro niya noon. Nang marinig niyang kinanta ni Julina, ang kanta na tinuro rin ng kalaro niya noon sa kanya. Hindi na nakapagprotesta pa si Kael nang tumawag ang kanyang mommy na hinanap na siya kaya nagpaalam na ito kay Julina at may parte sa kanyang loob na nakaramdam ng excitement. Kinabukasan, masayang pumasok si Julina dahil birthday ng kanyang ina. May inipon siya na pera para mga bibilhin niya para sa kanyang ina. Ngunit lahat ng saya na naramdaman ni Julina ay napalitan ng pagkainis nang bigla siyang pinatid ni Camille kaya napasubsob siya sa sahig. Oops! Sorry! Akala ko kasi basura, kaya nasipa ako. Mataray na ani ni Camille na tinawanan din ni Rihanna. Ganyan ang napapala sa mga taong ambisyosa. Segunda naman ni Rihanna. Napaiyak na lang si Julina, hindi dahil sa mga masasakit na salita at nakakarinding tawanan ng kanyang mga kaklase, kung hindi nakaramdam siya ng sakit sa kanyang mga tuhod. Pagtingin ni Julina ay may malaking cloth at nagdurugo ito. Julina, ano naman ang ginawa niyo? Biglang eksena ni Kael at mabilis na kinarga si Julina papuntang klinik na ikinasinghap ng mga nakakita at nagpapagalit ng sobra kay Camille at Rihanna. Hindi na yon nabigyan ng pansin ni Julina dahil nakatuon lamang siya sa hapdi sa kanyang mga tuhod. Salamat, okay lang ako. Pwede ka nang bumalik sa classroom. Nehiyang sabi ni Julina nang matapos na siyang binigyan ng first aid kit ng nurse.
Ngayon pa niya nararamdaman ang pagkahiya nang malala niya ang ginawa ni Kael sa kanya. No, I will stay by your side. Mahirapan ka sa paglakad. Aalalayan kita. Sagot ni Kael na nagpapapintig ng puso ni Julina. Hindi mo ko obligasyon. Ayoko ng issue. Mas lalong magagalit sa akin sina Camille. Subukan lang nila. Ayoko ng bully sa school namin. Ang bait mo pala. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Mistulang tanong ni Julina na nagpapakunot ng noo ni Kael. Why would I? Nagtatakang tanong ni Kael. Kasi sa akong janitress ng basura. Sige na, bumalik ka na dun. Salamat sa pagtulong sa akin. Sabi ni Julina, pero imbes na lumabas si Kael ay umupo ito sa isang upuan na hindi alam ni Julina kung bakit nagwawala ang kanyang puso at naiilang sa mga titig ni Kael. Mahabang katahimikan ang umusbong, pero ang tahimik na yon ay nasira nang biglang kumanta si Kael. Isang kanta na parehong may halaga sa kanila ni Julina. Habang kumakanta si Kael ay naglalaro naman sa utak ni Julina ang kalaro niya noon na ilang beses niyang naisip na sana magkita sila ulit. So, ikaw yun? Natatarantang tanong ni Julina matapos kumanta si Kael. Napatango na lang si Kael kaya mas lalo nagpapawala sa puso ni Julina. Yes, at kung naalala mo pang sinabi ko sa iyo noon na I will be your knight in shining armor. Forever. At tutuparin ko. Salita ni Kael na hindi alam ni Julina na maiiyak siya. Ang batang naging sandalan niya noon na kahit mahirap sila ay hindi siya hinusgahan. Lumapit si Kael kay Julina at hindi nila napigilang dalawa ang magyakapan ng mahigpit na para bang sabik na sabik silang dalawa sa kanilang mga presensya. Ang tagal na nating magkaklase, ngayon pa nagkakilala. Natatawang ani ni Julina na sinasanay ang kanyang sarili sa presensya ni Kael. Kung hindi pa ako nakatulog sa room, hindi ko maririnig ang pagkanta mo. Hindi ko malalaman na ikaw pala yun. Alam mo, naiinis ako sa'yo. Bakit hindi ka nagpaalam nang umalis kayo bigla? Malungkot na tanong ni Kael. Naglayas lang kasi kami ni Mama ron. Ewan ko, hindi ko rin alam kung bakit hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Nandito lang pala kayo? Kamusta na si tita? Birthday niya nga ngayon. Ay. Kinuwento ni Julina ang kalagayan ng kanyang ina. Naawa naman si Kael kaya nagkaroon sila ng plano ni Julina. Nagpaalam sila sa nurse na uuwi na lang sila. Sinamahan ni Kael si Julina bumili ng regalo niya para sa kanyang ina at ang konting lulutuin niya para sa salo-salo. Julina? Maaga pa. Bakit ka umuwi na? Narinig nila Julina at Kael na boses ng ina ni Julina nang binuksan nila ang pintuan. Oh, anong nangyari sa tuhod mo? Nag-aalalang ani ng ginang nang makitang tuhod ng anak na may bandage. Wala, napasubsob lang ma. Okay naman ako. Hello po tita. Happy birthday po. Eksena ni Kael sabay nilahad ang kanyang kamay para magmano. Nagtaka naman ng ginang ay inabot niya pa rin ang kanyang kamay. At sino naman tong tinala mo, Julina? May bahid na taka at galit na ani ng ginang. Kaibigan ko ma. Malumanay na sagot ni Julina. Talaga lang ha? Baka boyfriend mo to. Nako iho, bawal pa magka-boyfriend ng anak ko. Namumula sa hiya si Julina sa mga sinabi ng kanyang ina. Habang si Kael naman ay napapangiti na lamang. Mama naman, nakakahiya. Kaibigan ko lang yan. Naalala mo yung kalaro ko nun? Siya yun ma, nakita ulit kami. Nahihiyang ani ni Julina. Ang kaninang seryosong mukha ng ginang ay naglaho. Huwag ka mag-alala tita, akong bahala sa anak nyo. Biglang sabi ni Kael na ikinagulat ni Julina. Kaya mabilis na hinila ni Julina si Kael papuntang sala. Ano ka ba? Bakit mo sinabi yun? Mas lalo mag-iintriga si Mama. Natatarantang salita ni Julina habang si Kael ay nakatingin lang sa magkahawak nilang kamay ni Julina. Kaya napasindak ang dalaga at mabilis na hinablot ang kanyang kamay.
pero hinigpitan yon ni Kael. May mali ba sa sinabi ko? Tanong ni Kael. Wala naman. Baka isipin niya na, alam mo na. Sagot ni Julina. Ang cute mo. Alam mo yun? Buong puwersang hinablot ni Julina ang kanyang kamay at tumalikod dahil namumula na ang kanyang mga pisngi sa sinabi ni Kael. Umupo ka na lang dyan. Pwede kang manood ng TV sa sala. Magluluto lang ako. Salita ni Julina habang nakatalikod kay Kael. Si tita, nakaratay lang ba siya palagi sa higaan niya? Wala ba siyang wheelchair? Usisa ni Kael. Wala eh. Yan nga ang iniipunan ko ngayon. Nag-request na rin kami pero wala pa raw available. I see. Nagsimula nang nagluto si Julina at hindi na iniinda ang sakit ng kanyang tuhod. Napapabuntong hininga na lamang siya sa epekto ni Kael sa kanya. Maya-maya pa ay natapos na sa pagluluto si Julina. Adobong manok at spaghetti lang ang ginawa niya at may isang cake rin na dinala si Kael. Ganyan lang kasimpleng pagsasaluhan nila. Sandali lang, ani na Julina at mabilis na tumakbo sa pintuan nang may kumatok. Pagbukas niya ay may isang delivery guy at may malaking pulang box. Ano po to, sir? Nagtatakang tanong ni Julina sa delivery guy. Pinadeliver lang po sa akin, ma'am. Mabigat po to. Ipasok ko na sa loob. Sagot ng lalaki, saka pinasok sa loob ang box at umalis na. Saan naman kaya to galing? Ani ni Julina habang sinusuri ang box kung may nakalagay ba na pangalan. That's mine. Gift ko kay tita. Lapit ni Kael kay Julina na nagtataka. Ano? Yeah, I wanted to help you, Julina. Napailing-iling si Julina na namamangha dahil kahit hindi pa sinasabi ni Kael kung anong laman ng box, ay tila may idea na siya kung ano ito. Napaiyak si Julina sa saya at hindi napigilang dinamba ng yakap si Kael. Hindi natansya ni Kael ang mabilisang yakap ng dalaga, kaya nadulas siya, kaya napahiga siya sa sahig habang nakadagan si Julina at ang kanilang mga labi ay nagkalapat. Gulat na gulat man si Julina, pero naramdaman niyang mas diniinan ni Kael ang paghalik at sa kanya naramdaman ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Julina, anong nangyari? Okay lang ba kayo riyan? Narinig nilang sigaw ng ginang kaya mabilis pa sa 4:00 kumala si Julina at nahihiyang tumingin kay Kael. I'm really sorry. I think I need to go. See you around. Natatarantang salita ni Kael na sobrang pula na kanyang buong muka at mabilis kinuha ang kanyang gamit at lumabas. Napatulala na lamang si Julina at mistulang sinabunutan at sinermonan ang kanyang sarili sa kanyang katangahang ginawa. Ano bang ginawa mo, Julina? Siguradong nagalit yun sa akin. Naku talaga. Naiinis na sabi ni Julina at di mapigilang mapamura na lamang. Kinabukasan, nang nasa paaralan na si Julina ay gaya ng inaasahan niya. Halos patayin na siya ng mga matatalim na paningin ni Camille at Rihanna pero hindi niya yon napansin. Hindi mawari ni Julina kung bakit hindi siya komportable sa kanyang pag-upo. Lumipas ang ilang oras, natapos na lang ang buong araw, hindi pumasok si Kael na mas lalong nagpapakumpirma kay Julina na galit ito sa katangahang nagawa niya. Kaya umuwi si Julina na may parte sa loob niyang malungkot. Okay ka lang ba, anak? Kanina ko pa napapansin ang pananahimik mo Pansin ng ina ni Julina habang nakasakay ng wheelchair na talagang malaking tulong sa kanila dahil makagawa na ng gawaing bahay ang kanyang ina. Okay lang naman ako, ma. Kumain na kayo ng marami? Sagot na lamang ni Julina sabay sumubo ng kanin. Pasensya ka na kung naging pabigat na ako sa iyo, anak. Naman, kahit kailan hindi ko yan inisip. Ay, iyo kitang nahihirapan, anak. Kung alam mo lang. Alam na, ano ma? Nagtatakang tanong ni Julina na ikinataranta ng ginang. Wala. Wala naman. Sige na, tapusin na natin kumain para makapagpahinga ka na.
Pag-iibang usap na sagot ng ginang na hindi na lang ginawang big deal ni Jolina. Maya-maya pa, nang natulog na sila Jolina, ay bigla siyang naalimpungatan na tila ba may kumakatok sa kanyang bintana. Pagtingin niya sa orasan ay 11:11 na ng gabi, kaya hindi niya maiwasang kabahan. "Jolina!" Mahinang boses na narinig ni Jolina mula sa kanyang bintana. Tumayo siya at sumilip sa maliit na singaw. Napaawang ang kanyang bibig nang bumungad sa kanya si Kael sa labas. Hindi alam ni Jolina kung anong mararamdaman niya, naghahalong kanyang emosyon habang lumalabas sa kanilang bahay. Gabi na. Anong kailangan mo?" Nauutal na tanong ni Jolina. Ang kaninang nararamdaman niya ay napalitan ng awa nang may tumulong luha kay Kael, saka pa napansin ni Jolina ang mga mugtong mata ng binata. "Anong nangyari sa'yo? May problema ka ba?" Mga tanong ni Jolina na puno ng pag-aalala. Pero imbes na sagutin siya ni Kael, bigla siya nitong niyakap ng mahigpit, saka napahagulgol sa pag-iyak. Walang nagawa si Jolina kung hindi hinayaang umiyak si Kael sa mga bisig niya. "I'm sorry. Nadalala ako sa emosyon. Wala kasi akong malapitan kung hindi ikaw lang." Nasabi na lamang ni Kael. "Shh, okay lang. Ilabas mo lang lahat." Thank you so much. Salamat talaga at muli tayong nagkita. For all my life, I am alone. But now that you're here, I'm good. "Bakit? Wala ka bang ibang friends? Ang yaman mo kaya tapos ang daming babaeng umaaligid sa'yo." Pakialam mo sa kanila. There's only one person who holds my heart. At ikaw yun, Jolina. Simula pa nung bata pa tayo. Napaiwas ng tingin si Jolina dahil nag-umpisa na namang nagkarera ang kanyang dibdib. Inaamin naman ni Jolina na ang batang kilala niya noon ay naging malaking parte ng kanyang buhay. Namulat ang mata ni Jolina noon sa isang mayamang bahay na pinagsisilbihan ng kanyang ina. 5 taon si Jolina nang magkakilala sila ni Kael na kapitbahay ng villa. Palaging malungkot si Jolina noon dahil tinutukso at inaapi siya ng ibang mayamang bata, pero tanging si Kael ang naging mabait sa kanya. At naging sandalan nila ang isa't isa hanggang sa edad na 8 taon. Gabi na. Umuwi ka na sa inyo." Natatarantang sabi ni Jolina dahil hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pati ba naman ikaw? Aayawan ako. May bahid ng lungkot na tanong ni Kael, saka binitawan si Jolina at umupo sa isang bench sa ilalim ng streetlight. Sa bahay ang gulo. Sa school ang gulo rin. Pati ba naman ikaw? Aayawan ako. Ay. Dagdag pang sabi ni Kael na madadama mo talaga ang mabigat na pakiramdam niya. "Hindi naman kasi ganun, Kael. Baka nalilito ka lang sa sinabi mo." Lapit ni Jolina kay Kael. I like you, Jolina, since then. Nangako ko sa sarili ko na kapag nakita tayo ulit, hindi na kita papakawalan. Pero, Kael... Pero ano? You don't like me? Hindi ka mahirap gustuhin, Kael. Napakabait mo sa akin. Sa amin ni Mama. Pero natatakot ako. Ganyang kakataas. Ganito naman ako kababa. Hindi tayo bagay. Hindi napigilan ni Jolina na masaktan sa sariling sinabi niya na para bang may dumukot sa kanyang puso at nasaktan ng sobra. All I want is to have you in my life, Jolina. Wala akong pakialam ko anong opinyon nila. Sinserong ani ni Kael na para bang desidido talaga siya. Kael, ano na lang sasabihin ng mga magulang mo? Wala naman silang pakialam. Huwag mong sabihin yan. Walang magulang na walang pakialam sa mga anak nila. Talaga? And then why I felt alone? Hindi ko maramdaman ang presensya nila. Lahat na lang busy puro sa trabaho. How I wish na mahihirap na lang kami. Basta masayang pamilya. Napabuntong hininga na lang ng malalim si Jolina sa malalim na salita ni Kael na puno ng pighati. Pasensya ka na nagdrama pa ako. Maybe I need to go. Thanks for the time.
Natatawang salita ni Kael na nagpapabigat sa dibdib ni Julina. Next time na lang tayo mag-usap. Anong oras na rin? Mag-ingat ka sa biyahe. Hindi napigilang sabi ni Julina na ikinatigil ni Kael sa paglalakad. Hindi rin alam ni Julina kung bakit lumabas sa bibig niya ang mga katagang yon. Noted, ma'am. See you tomorrow in school. Good night. Nakangiting paalam ni Kael na nagpapanatag ng loob ni Julina saka kumaway sa binata bago ito umalis. Mula sa gabing yon, mas nararamdaman ni Julina ang hangarin ni Kael sa kanya. Pilit tinatago ni Julina ang kanyang tunay na nararamdaman dahil nga sa magkabilang mundo nilang pinanggalingan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag mo na akong bigyan ng kung ano-ano? Nagsasayang ka lang ng pere. Nehiyang ani ni Julina habang naiilang na inabot ang isang bouquet ng puting rosas at isang paper bag na may lamang tsokolate. Hindi ako nagsasayang ng pera basta para sa'yo, Julina. Seryosong saad ni Kael habang hinahawakan ng kamay ng dalaga. Mahal kita, Julina. Wala pa nung mga bata pa tayo. Kaya nga hinanap kita. Sinserong dagdag pang sabi ni Kael na kinakabog na naman ang puso ni Julina kaya hindi siya magawang makapagsalita. Sa tuwing sinasabi ko sa iyong nararamdaman ko, palagi ka lang ganyan. Tumatahimik. Wala ba talaga akong pag-asa sa iyo? Sorry, hindi lang kasi ako sanay. Hindi ka dapat naiilang sa akin. Huwag mong tinan ang estado ko, Julina. Tingnan mo ako kagaya ng mga bata pa tayo. Natatakot lang kasi ako eh. Hindi napigilang sabi ni Julina at napaiyak na lang. Dahil sa mga nagdaang araw, mas lalong nahulog si Julina sa binata. Shh! Huwag kang matakot. Magkasama tayo. Hindi kita pababayaan. Salita ni Kael na parabang sinisigurado niyang nandyan lang siya palagi kay Julina. Ayoko lang pagsabihan ka ng masama dahil sa akin. Wala akong pake sa kanila. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw ang mahal ko, hindi sila. Paano mga magulang mo? Alam na nila ang tungkol sa'yo kaya no worries. Wala naman silang pakialam sa kung anong desisyon ko sa buhay. Thank you, Kael, sa pagpaparamdam na mahalaga ako. Masayang ani ni Julina, sabay tumango na pinagtataka ni Kael. Bakit? Mahal din kita, Kael, mula pa nun. Natatakot lang talaga ako. Nagulat ang sobra si Kael sa sinabi ni Julina, pero kalaunan ay niyapos niya ito ng sobrang higpit at may ilang butil ng luha ang pumatak dahil sa saya. Thank you, Julina. Ang saya ko. Huwag kang matakot. I'm always here for you. Natutuwang sabi ni Kael na sobrang tamis sa pandinig ni Julina kaya napaiyak na rin siya sa tuwa. Walang ibang sinisigaw ng mga puso nila kung hindi ay tumatalon sa saya. Lumipas ang ilang mga araw ay masaya naman ang pagsasama nila Julina at Kael, ngunit patago lamang silang nagsasama na siyang gusto ni Julina dahil nga ayaw niyang mapahiya si Kael. Next naman, nakahanap ka na siguro ng sugar daddy kaya hindi ka na janitress dito ah. Pasimpleng lapit ni Camille kay Julina nang nasa locker sila. Pinahinto na kasi ni Kael si Julina sa pagtatrabaho dahil siya na ang bahala kina Julina at ng kanyang ina. Ano naman sa'yo kung may sugar daddy nga ako? Pwede ba kayong dalawa? Hayaan niyo na ako. Please lang. Hindi na napigilan ni Julina na sumagot na ikinagulat ng dalawa. Aba, may gana ka nang sumagot sa amin ah. Naiinis na anin ni Rihanna. At talagang proud ka pa ha? Once malaman to ng dean, siguradong tanggal ka sa eskwelahang ito. Mataray namang segunda ni Camille na nagpapakaba kay Julina. Bakit? May ebidensya ba kayong may pakita? Wala sa ngayon pero soon, makakahanap din kami. Say goodbye to your studies, Julina. Natawa na lang bigla si Julina sa sinabi ni Camille na ikinaasar nilang magkakaibigan. Alam nyo, hindi ko talaga alam kung may nagawa ba ako sa inyo kung bakit nyo ako ginaganito. Kulang ba kayo ng atensyon? Matapang na ani ni Julina, kaya nagulat ang magkaibigan.
Hindi nagustuhan ni Camille ang sinabi ni Julina kaya mabilis niyang sinampal si Julina na hindi niya nailagan. Julina! Anong ginawa niyo na naman? Napalingon silang tatlo sa mabibilis na mga hakbang na si Kael na galit ang mukhang nilapitan si Julina na namumula ang pisngi. Kael, it's not what you think. Nauutal na ani ni Camille na para bang natatakot ito. Si Julina kasing nauna kaya lumaban lang kami. Pagsisinungaling ni Rihanna. Shut up, liars! Anong akala niyo sa akin? Bulag? Galit na salita ni Kael na niyayakap si Julina. Bagay na pinagtataka ng magkakaibigan. This is your last warning. Kapag may ginawa na naman kayo hindi maganda sa girlfriend ko, ako na magkakalaban nyo. At sinasabi ko sa inyo, hindi ako madaling kalabanin. Puno ng galit at nag-aapoy ang mga mata sa galit ang sabi pa ni Kael na halos lalapag na ang mga panga nila sa gulat. Mabilis na hinila ni Kael ang kamay ni Julina at umalis. Naiwan namang nagugulat pa rin si Rian at Camille habang sinusundan ng tingin sina Kael at Julina na magkahawak ng kamay. Babe naman, sorry na. Hindi ko lang kasi napigilan ang sarili ko kanina. Kung hindi ko napigilan ang sarili ko, baka nasuntok ko na sila. Pagsuyo ni Kael kay Julina nang nasa loob sila ng kotse na nakaparada, medyo malayo sa bahay pa nila Julina. Wala lang, siguradong kakalat na yun sa buong campus. Nahihiyang ani ni Julina. Babe naman, doon naman din mapupunta eh. Sorry na. Panalabing ni Kael, sabay nakahawak sa bewang ni Julina at isinisiksik ang kanyang sarili sa leeg nito. Okay lang. Siguro hindi pa ako handang malaman nila na ang kagaya ko yung girlfriend mo. Ilang ulit ko na rin sinabi sa'yo, diba? Na huwag mo nang isipin ang mga iniisip nila. Ang importante, masaya tayo. At mahal natin ang isa't isa. Oo na, ang positive mo talaga. Sana hindi ka magbago. Nadadalang ani ni Julina, sabay nilalarong buhok ni Kael. Hindi talaga. Mahal na mahal kita eh. Maraming salamat talaga. Otomatikong napaarko ang mga kilay ni Kael at napakunot ang mga noo na tinitingnan si Julina na ilang dangkal lang ang layo ng kanilang mga muka. Salamat. Yan ba ang sagot mo sa sinabi ko? Napipiko na ani ni Kael na hindi napigilan ni Julina na mapatawa. Nakakatawa ba? Wala, cute mo lang kasi mag-react. Mahal nga kita. Thank you nga sa pagmamahal. Tuluyang nainis si Kael sa sinabi ng kanyang nobya na halos naman mahimatay si Julina sa pagtawa. Hindi ka na nakakatuwa ah. Ito naman, seryoso mo talaga. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal naman din kita. Ang kaninang napipiko na mukha ni Kael ay napalitan ng pagkapula na kanyang buong muka at pinipigilan ang mga ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Paano kaya kapag nalaman nila na ang iniidolo nilang astigin ay napapaamo ko? Na isang mahal lang kita, mapapangisinan ng wagas? Asar ni Julina na mas lalong nagpapapula sa mukha ni Kael lalo na ang kanyang mga tenga. Ano naman? Ang sarap kaya sa pakiramdam kapag mahal ka rin ng mahal mo. Asus, ang drama naman ng mahal ko. Hindi mo lang talaga alam kung gaano ko kasaya kapag kasama kita. Ako rin. Walang katumbas ang saya kapag kasama kita. Pakiramdam ko, nawawala lahat ng problema ko. Parehong malalaki ang mga ngiti nilang dalawa habang dinadantay ang kanilang mga noo. Dahan-dahang nilapit ni Kael ang kanyang mga labi kay Julina na ikinapikit na lamang ni Julina hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga labi at pinagsaluhan nila ang tamis na kanilang pagmamahalan. Maya-maya pa'y natapos na ang kanilang panlalabing sa isa't isa kaya tuluyang hinatid ni Kael si Julina sa kanilang bahay. Malayo pa lamang sila ay napansin ni Julina na nagkagulo sa kanilang bahay na may isang ambulansya na kinakabog ng kanyang dibdib sa takot. Si Mama, ano nangyari sa kanya? Nag-uunahan ng mga luhang sabi ni Julina na mabilis na pinaharurot ni Kael ang sasakyan na agad bumaba si Julina na nanginginig sa takot. Hindi pa man nakalapit si Julina ay umalis na ang ambulansya.
Nalaman niya sa mga kapitbahay na humingi daw ang saklolo ang kanyang ina dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Kaya natatakot na umiiyak si Jolina na sumakay ulit sa kotse ni Kael at sinundan nila ang ambulansya. Shh, kalma ka lang. Everything will be okay na rin. Pagpapatahan ni Kael habang umiiyak na si Jolina ng sobra. Si mama lang meron ako, Kael. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Salita ni Jolina sa gitna na kanyang pag-iyak. Shh, you have me. I will do everything para maging okay ang mama mo. Be strong, okay? Salamat. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. I got my back, babe. Hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. So please, calm down ka muna. Hindi pa natin alam kung ano talagang nangyari kay tita, okay? Don't overthink too much. Maya-maya pa'y nakarating na sila sa ospital. Agad na kinarga ang ina ni Jolina sa stretcher at isinugod sa ER. Taimtim na nagdadasal si Jolina habang umiiyak na naghihintay sa labas ng ER. Shh. Everything will be okay din, babe. Cheer up ni Kael kay Jolina na naaawa. Alam ko pero buhay ng pinakamamahal na taong nakataya eh. Hindi ko alam ang gagawin ko kung mawawala siya. Salita ni Jolina sa gitna ng kanyang paghagulgol. Napatayo si Jolina nang biglang bumukas ang ER at lumabas ang doktor. Kamusta pong mama ko, Dok? Nag-aalalang tanong ni Jolina na sabik ng malaman ng kalagayan ng kanyang ina. Dediretsuhin ko na kayo, iha. Hindi maganda ang lagay ng likuran ng ina mo. Nabali ang stainless na nakalagay sa likod niya dahil siguro pinilit itong kumilos. Kailangan natin siyang maoperahan as soon as possible. Mas malaking halaga ang kailangan niyo, iha. Sagot ng doktor na ikinasikip ng dibdib ni Jolina at parang nataob sa sinabi ng doktor na muntik na mawalan ng balanse, mabuti na lamang at nahawakan siya agad ni Kael. Diyos ko, saan naman ako hahanap ng pera? Nawawalang pag-asa na salita ni Jolina na napahagulgol na naman sa pag-iyak. Pasensya ka na talaga, miss. Naawa ring sagot ng doktor. Gawin yung dapat gawin niyo, Dok. Kahit gaano pa yan kalaking kailangan. Ako nang bahala. Seryosong eksena ni Kael. Bukas na bukas kapag may pera na kayo, operahan agad ang pasyente. Ihanda muna namin aming mga kailangan. Hintayin niyo na lang ang pasyente sa room niya. Mauna na ako. Salita ng doktor bago ito umalis. Salamat, Kael. Hindi ko talaga tatanggihan ng offer mo. Buhay ni mamang nakataya eh. Huwag kang mag-alala. Babayaran din kita. Naiiyak sa tuwa na sabi ni Jolina, sabay niyakap ng mahigpit ang kanyang nobyo. No need, babe. Makita lang kitang masaya, okay na. Sinabi ko na sa'yo na hindi ko kayo pababayaan ng mama mo. Hanggat may nagagawa ko para sa inyo, gagawin ko. Sagot naman ni Kael na para bang may humaplo sa puso ni Jolina sa sinabi niya. Maraming salamat talaga. Hayaan mo, balang araw ako naman ang babawi sa'yo. Asus, hindi perang gusto kong isukli mo sa akin. Ang gusto ko ay sana manatili ka sa akin tabi. Hanggang sa pagtanda at bumuo ng pamilya. Naantig si Jolina sa sinabi ni Kael na hindi rin niya mapigilang mamula sa kilig. Yan lang pala. Kaya kong ibigay yan sa'yo. I will be your good wife. Masayang ani ni Jolina, sabay hinalikan ng mabilis ang pisngi ni Kael na hindi inaasahan ng binata. And I will be your good husband. Sagot naman ni Kael at hindi napigilang siniil ng halik si Jolina ng mabilis, saka parehas may ngiti ang kanilang labi at mata nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Kinabukasan, nang nasa room na ang ina ni Jolina, ay masaya niyang minamasdan ang kanyang anak at si Kael na masaya ring hinahanda ang pagkain nila. Nararamdaman ng ginang na kung mawala man siya, ay maaasahan niya si Kael para kay Jolina. Personal ding nagpasalamat ang ginang sa ibinigay ni Kael na wheelchair sa kanya. Anak, hali muna nga kayo rito. Tawag ng ginang sa kanila ni Jolina at Kael, kaya nagtataka silang lumapit. Bakit po, ma? Nagtatakang ani ni Jolina. Masaya lang akong makitang masaya ka sa piling ni Kael. Ikaw, iho, wag na wag mong sasaktan si Jolina, ha?
Ipangako mo yan sa akin. Naluluhang ani ng ginang. Kahit di niyo po sabihin, hindi ko po yan gagawin kay Jolina. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Seryosong saad ni Kael na hindi mapigilang ikinapula ni Jolina. Goods, para kung sakali mang mawala ako, mapanatag na ang loob ko. Sabi ng ginang na parang mga kutsilyong tumarak sa dibdib ni Jolina. Mama naman huwag kayong magsalita ng ganyan. Huwag mo akong iwan. Mamayang gabi ng operasyon niyo kaya gagaling ka po. Nanginginig sa takot na ani ni Jolina. Gusto ko lang maging handa ka, anak. At kapag may mangyaring hindi maganda sa akin, sa ilalim ng unan ko sa kama, may notebook doon. Iligpit mo to para sa akin, ha? Mga salitang binitawan ng ina ni Jolina na para bang nagpapaalam na ito. Nagyakapan ng mag-ina habang naguunahan sa pag-iyak. Kahit na si Kael na nasa tabi lang pinapanood sila ay para bang hinati ang kanyang puso sa sakit at napaiyak na lang din. Dumating ang oras para sa operasyon ng ina ni Jolina. Habang nasa operasyon ng ginang, nakaluhod namang umiiyak na nagdadasal si Jolina sa kapilya na sinasabayan naman ni Kael. Kaya nang naging successful ang operasyon, ay napatalon si Jolina sa tuwa at napayakap ng mahigpit kay Kael sa saya. Ma, gumising ka na. Usap ni Jolina sa kanyang ina na nakaratay sa hospital bed na nakapikit. Sinabihan na si Jolina ng doktor na dahil sa dosage ng mga gamot na itinurok sa ginang ay baka magigising ito ng ilang araw pa. Gigising din si tita, babe. Pampalakas loob ni Kael kay Jolina, sabay hinawakan ng kamay nito. Mabuti pa, babe, umuwi ka muna para kumuha ka ng ilang gamit nyo. Tsaka maayos mo ng sarili mo. Ako muna magbabantay kay tita. Dagdag pang sabi ni Kael na ikinakunot noon ni Jolina sabay inaamoy-amoy ang kanyang sarili. Sinasabi mong mabaho na ako? Taas kilay na salita ni Jolina na ikinangisi na lang ni Kael. That's not what I meant, babe. Kahit na magamoy kang basura, hindi pa rin mababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Natatawang ani ni Kael na hindi napigilan ni Jolina na kurutin ng pino sa gilid ng binata dahil sa kilig. Ang dami mo talagang alam mo kung ka. Seryoso, magpahinga ka na muna at ako na munang bahala kay tita. Huwag na, nakakaya naman sa'yo. Isang katulad mo, ginagawa ko lang watcher ni mama. Para ka namang iba sa akin dyan. Salamat talaga, babe. Alam mo naman na kami lang dalawa ni mamang nagdadamayan sa buhay. Salamat talaga. Puno ng emosyong ani ni Jolina, sabay niyakap ng mahigpit si Kael na agad naman din siyang niyakap ni Kael pabalik. Saka hinalikan ng mariin ang noo ng dalaga. Maya-maya pa ay tuluyan na ngang umuwi si Jolina. Nagmamadali siya sa kanyang bawat kilos dahil gusto niyang bumalik agad sa ospital para kapag magising na ang kanyang ina ay nandoon na siya. Habang nagliligpit si Jolina ng mga gamit, sa kanya naalalang sinabi ng kanyang ina patungkol sa notebook na nasa ilalim ng kanyang unan. Madaling kinuha ito ni Jolina at para na itong lumang gamit. Wow, diary talaga. Kakaiba talaga si mama. May diary pa rin. Natatawang ani ni Jolina, sabay umupo at inisa-isang binuklat ang bawat pahina. Namangha si Jolina sa petsang nakalagay. Isang diary na nakatala ang isang matamis na pag-iibigan ng ina ni Jolina at ng kanyang ama. At kung paano pinaghiwalay sila dahil sa estado ng buhay hanggang sa pinanganak si Jolina na malayo sa kanyang ama. Bagay na inaasam-asam ni Jolina na makilala sa loob ng mahabang panahon. Hindi mawari ni Jolina kung anong iisipin niya sa kanyang nababasa at nasaksihan. Napaiyak na lamang siya ng marahan. Anak, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa ama mo. Kagustuhan ko itong nilayo kita sa kanya. Maaari mo nang puntahan ng iyong ama. Alam kong ligtas ka sa kanya. Basa ni Jolina sa nakasulat sa huling pahina na may address pang nakalagay. Nagahalong emosyon ni Jolina. May pakiramdam siyang masaya at malungkot. Malungkot para sa kanyang ina. At masaya na may halong excited siyang makita ang kanyang ama.
Lumipas ang ilang araw, hindi pa rin nagigising ang kanyang ina. Pero naging kampante na naman siyang nasa mabuting kalagayan nito dahil nag-hire si Kael ng private nurse para magbantay sa ginang at nang makapag-aral pa rin si Julina. What? Alam ko kung kaninong address to, babe. So you mean, ikaw ang anak ni Tito John? Gulat na sabi ni Kael nang pinabasa ni Julina kay Kael ang notebook habang nasa ospital sila. Ibig sabihin, kilala mo ang ama ko? Anong klaseng tao ba siya? Masungit ba siya o ano? Parang praning nasabi ni Julina na para bang excited itong makilala. Hindi mabuting taong papa mo, Julina. Biglang eksena ng ginang nang nagising na ito. Napatulala pareho si Kael at Julina sa gulat at halos mapatili na si Julina sa saya at mabilis na niyakap ang kanyang ina. Habang lumabas naman si Kael para tumawag ng doktor. Mabuti gising ka na, ma. Nabawasan ang takot ko. Naiiyak na salita ni Julina. Shh! Hindi ko hahayaang maiwan ka na. Hindi pa okay ang lahat. Sagot ng ginang sa mahinang boses na halatang nangihina ito. Ano ba kasing nangyari sa'yo, ma? Bakit ka ba nagkaganon? May pilit lang akong inabot. Nadulas ang wheelchair kaya natumba ako sa sahig. Mabuti na lang may nakarinig agad sa saklolo ko. Ay, mama naman kasi eh. Naoperahan at nalagyan na ulit ng stainless ang likod mo, na sponsor ni Kael. Napakaswerte mo kay Kael, anak. Talagang paglalaban ka niya. Hindi tulad ng tatay mo. May pait na ani ng ginang. Huwag mo munang isipin yan, ma. Ang isipin mo muna ang kalagayan mo. Nasabi na lamang ni Julina na pinapagaan ang loob ng kanyang ina. Maya-maya pa'y dumating si Kael kasamang doktor. Tiningnan ng doktor ang kalagayan ng ginang at halos mapatalon si Julina sa tuwa nang sabihin ng doktor na maaaring makatayo ang ginang ulit kapag tuloy-tuloy ang pag-recover kasabay ang pagpapa-ensayo. Lumipas ang ilang linggo, na-discharge na ang ginang pero bedridden pa rin ito habang walang araw niyang sinasabihan si Julina na puntahan na ang kanyang ama. Kaya hanggang sa dumating ang araw na nakumbinsi niya si Julina. Nanginginig ang kamay ni Julina na pindutin ang doorbell ng isang malaking bahay na nasa address na tinitingnan niya sa diary ng kanyang ina. Pero ginawa niya pa rin ito at napapadasal na lamang siya ng taimtim sa kaba. Sino po sila? Biglang lumabas ang isang dalagang babae na tiningnan si Julina mula ulo hanggang paa. Nandyan ba si Sir John? Nauutal na tanong ni Julina. Sir na lang ang kanyang tinawag dahil pakiramdam niya mukhang ang taas ng lipad niya kapag tinawag niya itong papa. Wala eh. Hindi pa nakauwi. Kung wala ka ng ibang pakay, makakaalis ka na. Mataray na ani ng babae na akmang sasarahan niya ang gate ay humarang si Julina. Sandali lang miss. Baka pwede kong hintayin si Sir John? May importante na kasi akong sasabihin sa kanya. Pakiusap ni Julina na ikinarolyo ng mga mata ng babae. Walang time si Sir John sa mga kagaya mo. Sobrang busy niya kaya hindi pa rin sure kung uuwi ba siya ngayon. Ganun ba? Kaano-ano ka ba niya, miss? Ano ka? Investigador? Pwede ba umalis ka na? Kung mag-a-apply ka bilang kasambahay, hindi na kami tumatanggap. Napaatras si Julina sa naging tura ng babae sa kanya na para bang kahit sinong basahan lang ang tingin sa kanya. Hindi niya napigilang masaktan. At least hindi ako tulad mo. Maitim ang budhi. Nagtatanong lang ang tao ng maayos, tapos sinasagot mo ng ganyan? Hindi nagpapatinag ng sagot ni Julina na ikinaapoy sa galit ng babae. Aba, ang lakas ng loob mong sumagot ha? Ikaw na nga nakadistorbo ng tao? Galit na sigaw ng babae, saka lumapit kay Julina na nagliliyab sa apoy sa galit. Bakit? Nagtanong lang naman ako ng maayos ah. Sinagot mo ba? Nagagalit na ring sagot ni Julina na nadadala na rin sa galit. Biglang tinulak ng marahas ng babae si Julina na hindi niya naiwasan kaya napasalampak siya sa semento na ikinahinga niyang malalim dahil sa masakit na impact. Kukuyugin na sana ng babae si Julina kaso biglang may dumating na kotse at may bumabang lalaki.
Pagtingin pa lang ni Julina, nananalantay na ang lukso ng dugo ng maaninag niyang lalaki na nasa 40s na. Anong kaguluhang nangyayari rito, Angel? Galit na ani ng lalaki at mabilis inilalayang patayo si Julina. At nang maglapat ang kanilang balat ay napatingin siya kay Julina na halos mawala na siya ng lakas dahil sa kanyang nakikita. Julina? Naiiyak na ani ng lalaki habang minamasdan ang pagmumukha ni Julina at niyakap ito ng sobrang higpit. Isang ama na sobrang saya na mayakap ang kanyang anak na para bang sabik na sabik ito. Hindi na po ako makahinga. Reklamo ni Julina na agad namang kumalma ang lalaki. Kitang-kita sa mga mata ng lalaki kung gaano siya kasaya. Magkakilala po ba kayo, sir? Eksena ng babae kanina na halatang gulat na gulat. Anak ko siya. Anong ginawa mo sa kanya? Ha? Lingon ng ama ni Julina na kahit si Julina ay nagulat. Kilala niyo po ako? Of course. Sino bang ama na hindi makikilala ang kanyang anak? Ang tagal ko nang hinintay na mangyari to, Julina. Kung alam mo lang. Sana mapatawad mo ko. Kung ganun, bakit hindi niyo ako pinuntahan o nagpakita man lang sa akin? Kasi yun ang gusto ng ina mo. And I respect her. Tara, pasok tayo sa loob. Doon tayo mag-usap. Sige po. Angel, sabihin mong nanay mo na maganda na pagkain. Utos ng ama ni Julina habang ginigiya siya nito papasok sa malaking bahay. Sino po yun? Anak ng mayordoma namin. Ako nang nagpaaral sa kanya simulat sa pool. Sagot na lamang ng papa ni Julina na ikinangiwi ni Julina dahil buong akala niya ay prinsesa sa bahay. Yun pala katulong lang din. Hinablot si Julina na kanyang papa papunta sa isang silid. Pagkapasok nila ay namangha ng sobra si Julina dahil ang disenyo nito ay pangbabae. Isang silid ng isang babae na puno ng mamahaling kagamitan. Kahit hindi makita kasama, pinagawa na kita ng kwarto rito kasi makasakaling mapadpad ka rito at napadpad ka nga. Salita ng ama ni Julina na nagpapaantig ng sobra na kanyang puso. Ramdam na ramdam ni Julina na matagal nang sabik ang kanyang ama na makasama siya. Pasensya ka na anak kong hindi ko nailaban ang pagmamahala namin ng mama mo nun. Wala pa kasi akong kapangyarihan. Pero ngayon na okay na. Kayang-kaya ko na. May bahid ng lungkot na salita ng lalaki. Huwag na lang po nating isipin yon. Ang importante, nagkakilala na po tayo. Pa. Masayang ani ni Julina na parang hinaplos ang puso ng lalaki dahil sa pagtawag sa kanya ni Julina ng papa. Maraming salamat anak. Sobrang saya ko talaga. Sabi ng ama ni Julina at hindi napigilang mapaiyak sa tuwa, sabay niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Nagdaan ng ilang mga araw, naging maganda ang pakikitungo ng ama ni Julina sa kanya. Talagang bumawi ito sa kanya ng todo at sobra na siyang ikinatuwa naman ng kanyang ina. Pasensya talaga miss sa inasal ko. Nakakaya sobrang ginawa ko. Nakayukong ani ni Angel na talagang guilty ito sa kanyang ginawa sa unang pagtatagpo nila ni Julina. Wala yun. Magsilbing aral sana sa'yo na wag basta-bastang tinatratong tao ng ganun. Mabait na sagot ni Julina. Napakabait niyo miss. Pasensya na talaga. Parusahan niyo po ako ng kung ano. Tatanggapin ko po. Hindi na, kalimutan mo na yun. Tsaka wag maging formal sa akin. Like, normal lang. Naiinggit ako sa pagiging down-to-earth mong pagkatao. Maraming salamat talaga. Kalimutan na lang natin yon, okay? Matamis sa salita ni Julina na ikinatango na lamang ni Angel sa kaniyakap nila ang isa't isa. Maya-maya pa may pumarada na ng sports car sa tapat nila. Dumating na si Kael na handang-handa nang pumasok na sinundo ang kanyang girlfriend. Napagkasundoan ng ama at ina ni Julina na palipat-lipat na lamang siyang tumira sa kanyang ama at sa kanila. Good morning, babe. Mas maganda ka pa sa morning. Hirit ni Kael nang makababa sa kotse saka humalik sa pisngi ni Julina. Good morning. Ang aga pa pero ang tamis mo na. Natatawang ani ni Julina na siyang ikinakilig ni Angel habang pumapasok sa loob ng bahay.
Ano, ready ka na ba? Ready ka na bang maglaglaga ng kanilang mga panga kapag nakita nilang new look ni Jolina? Na isa palang tagapagmana. Nakangising ani ni Kael habang ginigiya si Jolina papasok sa sasakyan. I don't know, babe. Naghahalong emosyon ko na para bang excited ako. Na kinakabahan na di ko talaga alam. May panginginig na sagot ni Jolina na halatang hindi ito komportable. Masasanay ka rin and deserve mong spotlight na to. After what you had been through, deserve na deserve mong ganitong buhay. And don't worry, I'm always here by your side. Sweet na pampalakas loob ni Kael kay Jolina na kahit papano'y nabawasan ang pagkataranta ni Jolina. Maya-maya pa ay pinaandar na ni Kael ang sasakyan at naramdaman nila ang malamig na simoy ng umaga. Napapikit na lamang si Jolina at taimtim na nagdasal na sana maging okay ang araw niya bilang bagong siya. Okay ka lang ba, babe? Pansin ni Kael kay Jolina nang malapit na sila sa eskwelahan. Okay lang ako pero hindi ko talaga maiwasang mag-overthink. Lalo na kapag malaman nilang lahat na girlfriend mo ko. Pikit matang sagot ni Jolina. Huwag mo nang isipin ko anong iniisip nila, babe. Ang importante, malaya tayo. Sagot naman ni Kael na kinangiti na lang ni Jolina bilang pagsang-ayon. Napaginhawa ng malalim si Jolina nang matanaw na niya ang entrance gate ng eskwelahan. May ilang estudyanteng naglalakad sa pathway na napanganga sa gulat nang makita nila si Jolina na nakasakay sa sports car ni Kael. Wow, si Jolina yan, di ba? Yung janitress ng school? Bakit magkasama sila ni Kael? Salita ng isang lalaking estudyante. Oo nga, baka maid ni Kael. Pero tingnan nyo, sobrang ayos sa kanyang postura. Parang pangmayaman ng aurahan. Kabog na kabog! Segunda naman ang kanyang kasama. Napayuko na lamang si Jolina sa mga mapanghusgang mata na nakaratay sa kanya at ang mga bulungan ng kanyang mga kapwa-estudyante. Bumaba ng kotse si Kael at inalalayan si Jolina palabas sa kotse. Kinuha ni Kael ang handbag ni Jolina at magkahawak kamay silang naglakad papasok sa campus. My gosh, sila ba? Totoo ba talagang chismis na magjowa sila? Bakit siyang pinili ni Kael? Isang janitor ng school? Oo nga eh. Pero swerte ni Jolina ha. Nakabingwit ng ginto. Pero tingnan mong nyulok ni Jolina. Halos hindi na siya makilala. Para siyang galing sa Marangya. Naglalakad sa hallway si Kael at Jolina na magkahawa kamay papuntang room nila. Halos lahat ng mga nadadaanan nila ay sinusundan sila ng tingin dahil sa gulat. Samantalang si Jolina ay halos mapaihi na lang sa sobrang intense ng nararamdaman niya. Relax lang, babe. Sobrang lamig ng kamay mo. Pangaasar na bulong ni Kael na kung malayo ang nakakakita ay para bang hinalikan ni Kael si Jolina na nagpapagulat sa paligid ng sobra. Pasimple na lamang kinurot ni Jolina si Kael at huminga na lang ng malalim. Pagdating nila sa room nila ay biglang tumahimik lahat ng kaklase nila at napatingin sa kamay nila Jolina at Kael na magkahawa kamay. Wow! Sigaw ng isang kaklase nila sa pagkamangha. Napaarkong kilay pareho ni Rian at Camille nang makita nila kung gaano kalapit sina Jolina at Kael. Kaya nang dumaan si Jolina sa gilid ni Rihanna ay bigla niyang pinatid si Jolina. Kaso magkahawa kamay sila ni Kael kaya hinila niya si Jolina papunta sa bisig niya. You better watch your action, Rihanna. Binalaan kita. Pero hindi ka pa rin nadadala. Gusto mo ba ipa-expel kita sa paaralan ko? Galit na ani ni Kael kay Rihanna na namumutla sa takot. Huh? I hate you! We just hate you! Over us? Siya talagang napili mo? Ang tagalinis ng school? Ew! Galit na sagot ni Rihanna na ikinayuko na lang ni Jolina. Oo nga! Nakakaapak ng igaw! Mas better pa ba yan sa amin ang babaeng yan? O sadyang nadala ka lang ng pagkamalandi niya? Segunda naman ni Camille na ikinaigting ng tenga ni Jolina at napakuyom ng kamao. Wala kayong karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Ako? Malandi? Anong tawag niyo sa mga sarili niyo? Desperada.
Pilit sinisiksik ang sarili sa taong ayaw nga sa'yo. Hindi napigilang sagot ni Julina na ikinagulat nilang lahat na hindi ikinatuwa ng magkakaibigan. Abang, lakas na ng loob mong sumagot ha! Porkit nabilog mong ulo ni Kael, naging matapang ka na? Naasar na salita ni Rihanna. Kahit magdamit kami ng bongga, branded, still, isa ka pa ring basahan. Isang janitress sa school natin. Isa kang social climber. Sawa ka na ba sa basura kaya kumapit ka na sa patalim para lang umangat sa buhay? Nakakadiri ka! Segunda naman ni Camille. Susuguri na sana ni Kael sila nang hawakan ni Julina ang kanyang kamay. Buong buhay ko, hindi ko kakalimutan ang pinagdaanan ko bilang janitress sa paaralan. Siguro may dahilan kung bakit. At para malaman nyo, matagal na kaming magkakilala ni Kael. Mga bata pa kami. Salita ni Julina na ikinarolyo na lamang ng mga mata nila. At hindi ko kailangan kumapit sa patalim para umangat ang buhay ko. Dagdag pang sabi ni Julina, sabay ngumisi na ikinatawa nila Camille. Oh, so what's your point? Na mayaman ka na? Saan? Sa pagiging janitor? Natatawang sabi ni Rihanna na hindi napigilan ni Julina na masaktan. Oo, dahil mas mayaman nga siya sa akin eh. Anak siya ni Tito John, isa sa may pinakamalaking share sa school na to. Si Julina lang naman ang tagapagmana sa isa sa mga naglalakihang mga kumpanya sa lugar natin. Kaya 100 times na masigit pa si Julina kaysa sa inyo. Nanggigigil na sagot ni Kael na nagpapamulat sa kanilang mga mata sa sobrang gulat. What? OMG! So Julina is an heiress? Wow! Ganyan mo ba siya kamahal? Para magsinungaling na lang? Matigas na giit ni Camille na ikinailing-iling na lamang ni Kael. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanila, babe. Paniwalaan nila kung nung paniniwalaan nila. Sabi na lang ni Julina at tinawakan ng kamay ni Kael ng mahigpit na nagpakalma sa binata. I will not tolerate this kind of behavior sa school natin. Namumuro na kayo, kaya I don't have any choice. Umalis na kayo. Dahil mula ngayon, expelled na kayo. Huwag na huwag kayong aapak rito. Salita ni Kael na halos matumba si Camille at Rihanna sa hindi inaasahang sinabi ni Kael. Napaluhod na lamang sila at nagmamakaawa pero sadyang napuno na si Kael sa kanilang mga masasamang ugali kaya hindi na lang niya ito binigyan ng pansin. Mula sa pangyayaring yon, naging iba ang pahikitungo ng mga estudyante kay Julina. Marami ang nagsabi na mula pa noon ay gusto na nilang maging kaibigan si Julina. Kaso hinaharangan lang sila ni Camille at Rihanna. At ngayon na wala na si Camille at Rihanna, ay malayang nakikipag-usap na sila. Parang masaya ang babe ko ha. Ngayon ko lang yata nakitang ngumiti. Pati ang mga mata mo kapag uwian na. Salita ni Kael habang inaakbayan si Julina na palabas sila sa campus. Marami ding mga estudyanteng suportado ang kanilang pagmamahalan. Siyempre, ngayon ko lang ulit naramdaman na para bang normal na lahat sa akin. Hindi na ako invisible. May mga kaibigan na ako. But at the same time, nalulungkot ako kasi kung wala akong pera, wala akong kaibigan. Ani ni Julina habang nakasimango talaga. Simula pa noon, kahit wala kang pera, gusto ka nila. Kaso sadyang matinding galit nila Camille sa'yo kaya inaharangan nila. Ewan ko ba babe? Bakit galit na galit sila sa akin? Wala naman akong ginawa sa kanila eh. Dahil nakikita nila na kahit ordinaryo ka lang, kayang-kaya mo silang pantayan. Pero sa puso ko, wala nang papantay sa'yo. Wow, ang smooth nun ah. Natatawang ani ni Julina na ikinatawa naman ni Kael. Ikaw talaga. Tara, bilisan na natin. Baka tayo na lang hinintay nila. Salita ni Kael na ikinatango na lang ni Julina. Magkahawak kamay silang dalawang papuntang kotse habang hiningitian at kinikilig ang kanilang mga napaligid. Eksena na nagpapalambot ng sobra ng puso ni Julina at nakaramdam ng tunay na saya. Maya-maya pa'y pumarada ng kotse ni Kael sa harap ng bahay nila Julina. May nakaparada na ring ilang mga sasakyan na nagpapahiwatig na sila na lang ang hinihintay nila. Oh, nandito na pala ang mga anak natin eh.
Salita ng mama ni Julina na nakaupo na sa harap ng hapagkainan habang ang ama naman ni Julina ang naghahain ng mga pagkain. Kaharap naman ng ina ni Julina ay ang mga magulang ni Kael na lahat ay tuwang-tuwa. Nakapag-usap na rin ng masinsinan sina Kael at ang kanyang mga magulang kaya naging okay na ang kanilang problema. Maupo na kayo. Kanina pa nag-aalboruto mga bulate ko. Ani ng ama ni Kael na nagpatawa sa kanilang lahat. Agad naman ding inalalaya ni Kael si Julina paupo bago siya umupo. Kain na na! Masiglang sabi ng ama ni Julina nang inilapag niya ang huling ulam na isang kutsinilyo na nagpapatakam sa kanilang mga mata. Napagkasunduan na kasi ng mga magulang ni Julina na magiging okay sila para sa kapanganan ng kanilang anak. But before we start, ano bang special announcement mo iho sa amin? Usisa ng ama ni Julina nang nakaupo na ito. Nakapalibot silang anim sa harap ng round table na puno ng mga iba't ibang klaseng pagkain na para bang isang fiesta sa kanilang pagsasalo. Nais ko lang sana maging formal about sa amin ni Julina. Sagot ni Kael na nagpapagulat kay Julina na tumingin sa kanyang boyfriend dahil wala siyang kaalam-alam tungkol dito. Nakapagpaalam na rin ako kina dad nito. Sana ma-approve rin kaya gusto ko lang po kasing masigurado na akin na si Julina habang buhay. Dagdag pang sabi ni Kael, dahilan para makaramdam ng hiya si Julina at napapayuko na lang. Ang anak ko, binata na talaga! Asar ng ama ni Kael na siyang sinang-ayunan ng ama ni Julina. Ano ibig mong sabihin, Kael? Tanong ng ina ni Julina. Magpapakasal na po sana kami. Walang preno-prenong sagot ni Kael na kahit si Julina ay sobrang nagulat kasabay ang pagtambol na kanyang puso. Kasal agad? Magkukuleyo pa nga kayo eh. Nasabi na lang ng ina ni Julina. Kasal lang naman po. Hindi pa po kami bubuo ng pamilya. Seryosong sagot ni Kael. Napatahimik ang ginang ngunit naisipan niyang magkakaroon ng seguridad si Julina sa piling ni Kael. Nagtatanong ang mga mata ni Julina na tumingin kay Kael pero hinawakan niya lang ang kamay ni Julina nang mahigpit sa kadahan-dahang tumayo at lumuhod sa paahan ni Julina na talagang gulat na gulat sa mga nangyayari. Babe, I know mga bata pa tayo pero alam ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wala pa itong mga bata pa tayo. Sa harap ng mga importanteng tao sa buhay natin, itong sasabihin ko, I want you to be my wife. Will you marry me? Salita ni Kael matapos niyang maipakitang isang kahong kulay pula na may lamang singsing na diamante na kumikislap-kislap pa. Babe naman, nasabi na lang ni Julina dahil sa hiya pero ang kanyang kaloob-looban ay nagdiwang sa saya at kilig. Tumingin si Julina sa kanyang ina. Ngumiti lang ito sabay thumbs up pati na rin ang kanyang ama. Ngumiti naman ang malalaki ang magiging mother and father-in-law niya na nagpapagaan ng damdamin ni Julina. Yes, of course. I will marry you, babe. I want you to be my lifetime too. Naiiyak na sagot ni Julina na siyang ikinahiyaw ni Kael at ng kanilang mga magulang sa tuwa. Natataranta sa tuwa si Kael na ipinasok ang singsing sa kamay ni Julina saka hinagka ng mariin ang kamay ng kanyang fiancé. Parehong mangiyak-ngiyak silang dalawa dahil sa tuwa na ganoon na rin ang kanilang mga magulang. Nagyakapan silang lahat na may mga luha. Luha na simbolo ng kasiyahan. Mula nang naging mag-fiancé si Julina at Kael ay mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Nagpakasal sila pagkatapos ng graduation nila sa senior high school at magkasama naman sila sa pagkokolehiyo na parehong business ang kinuhang kurso para sa mga kumpanyang mamanahin nila. Naging mas malapit na rin ang mga magulang ni Julina na para bang bumalik sa pagiging high school love ang atake sa pagsusuyuan. At ang pamilya naman ni Kael ay bumabawi sa kanya hanggang sa namuhay sila ng mapayapa at puno ng saya. Sa buhay, minsan may mga pagsubok talaga tayong dinadaanan na akala natin na hindi natin malalagpasan. Ngunit hindi natin alam, habang busy tayo sa pagsisikap ay unti-unti na pala natin itong nalalagpasan.
Sadyang dapat magtiwala lang tayo sa ating sarili. Manatiling maniwala sa isang himala dahil ang Diyos ay palaging nakagabay lamang sa iyo. Nakayuko ang isang dalaga na